Exodus chapter 20, verse 14. You shall not commit adultery. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga pong ito, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Panginoon, hindi ko po alam yung sitwasyon ng bawat isa, yung aming pong kalalagayan, yung aming pong status, Panginoon, ng aming pong buhay. Pero ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa amin. Alam ko po, hindi po aksidente na kami po ay naririto. Nakikinig kami ng iyong pong salita. Natututo kami, nasasaktan kami, Panginoon. Nakakaramdam kami na parang kami yung kinakausap niyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil isang malaking pribilehiyo po ito sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na hindi po lumalabas ang iyong pong salita, nang hindi po ito nagtuturo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po na ng iyong pong mga salita na amin po mapapakinggan sa umaga po ito. Patuloy na turuan niyo po kami, Panginoon, kung ano po yung mga nais niyo sa mga buhay po ng bawat isa po sa amin. Turuan niyo po kami, maging mapagpakumbaba po kami, Panginoon. Wala po kaming ibang inaasahan maliban po sa grace na meron ka, Panginoon, na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Yung palang, Lord, sapat na po yun para po kami ay manatiling tapat, manatiling naglilingkod at patuloy na nananampalataya, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto. Kami po ay makakapakinig muli ng iyong pong salita. Napakahalaga po nito, Panginoon, sa buhay namin sapagkat hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay. Bagkus nabubuhay rin kami, Panginoon, sa inyo pong mga salita na namumutawi po sa inyo pong mga labi. Ang inyo pong salita ay parang tabak na gumuguhit sa aming pong buhay, sumusugat sa aming pong puso, Panginoon. Lord, salamat po dahil may mga ganitong pagkakataon na pwede kami makapakinig ng iyong pong salita. Maituwid po namin yung aming pong mga pagkakamali, makalakad kami ayon po sa inyo pong naisin sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat na ang bawat isa po sa amin sa umaga pong ito, maging mapagpakumbaba po kami, makinig kami at patuloy na tanggapin po namin ang iyong pong salita. At kayo po ang patuloy na mangusap, maging gabay po namin ito sa aming pong buhay, sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Pinupuri ka po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, so ang ikapitong utos ng ating Panginoon, huwag kang mangangalunya. You shall not commit adultery. Mga kapatid, ito pong mensahe na ito ng ating Panginoon na iniutos po sa bayang Israel during that time, sa book po ng Exodus at sa panahon po ni Moses, na itinuturo po niya at kinocommand po niya sa bayang Israel during that time. Ang kautosan na ito, mga kapatid, ay hindi lang ito patungkol sa pag-avoid sa mga scandalous act ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Pinapakita po ng atin pong topic sa umaga po ito, it is about protecting covenant. Okay? So, patungkol po ang mensahe natin, hindi lang para tayo ay umiwas sa mga scandalous na situation o sa mga scandal act natin, bagkus tinuturuan tayo ng Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan po ng ikapitong utos ng ating Panginoon na kinakailangan maunawaan po natin na ang mensahe pong ito, it is about protecting covenant. Ang ating Panginoon, mga kapatid, during that time, hello? Nang ang ating Panginoon, mga kapatid, during that time na itinuro po ito ng ating Panginoon, you shall not commit adultery, tinuturo po ng ating Panginoon na ang pag-iibig ay hindi dapat tinatrato na parang casual lang. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong mga naglipala ng mga mensahe, mga katuruan, mga quotation, na makikita natin na minsan ina-adapt po ito ng napakaraming tao. Wala. Hello? Yan. Okay? So, itinuturo po ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang pag-ibig ay hindi dapat tinatrato na parang casual lang. Minsan sa panahon po natin ngayon ay ang tingin po natin sa pag-ibig kapag tayo po ay na-love at first sight, kapag tayo po ay nagwapuhan, nagandahan. Diba? Minsan dito na natin tinatrato na parang ito na yung pag-ibig. Diba? To the point na dumarating tayo sa punto na tayo po ay hindi na makikinig. Kaya minsan, sinasabi ko dito, marami po mga Kristyano, kinilig lang, hindi na nakinig.
Di ba? So, napaka-importante mga kapatid na tayo bilang isang mananampalataya at tayo po, nandito tayo sa church, napapakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Itinuturo po ng ikapitong utos ng ating Panginoon na ang pag-ibig o yung love ay hindi dapat natin tinatrato na parang casual lang, na parang normal lang, na parang ordinaryong pakiramdam lang, emotion, na to the point na darating na naman tayo sa panahon o sa pagkakataon na kapag hindi na natin nakikita ng kabakuhan, kagandahan, di ba? Minsan nakabase lang tayo sa mga bagay na pisikal. So tinuturo sa atin sa umaga po ito mga kapatid ng itong utos ng ating Panginoon. Kinakailangan bawat isa po sa atin, bawat tayo ay nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Maintindihan po natin na yung pag-ibig hindi siya casual. Importante sa ating Panginoon yung pag-ibig, lalo na po sa mag-asawa. Sa umaga ito mga kapatid, medyo magpo-focus tayo ng konti sa mag-asawa, tapos makikita po natin yung kabuuan kung paano po i-design ng Lord o bakit po yung pinaka-ultimate purpose ng ating Panginoon pagdating po sa bagay na ito. Again, inuulit ko nga po, hayaan po natin ang Panginoon mangusap sa bawat isa po sa atin. Huwag po muna tayong yung tipong parang, paano pastor pag ano sa isip nyo habang nakikinig kayo, paano pastor pag ganito? Paano pastor pag ganyan, di ba? So ang dami na kagad natin mga explanation. So nire-refuse na natin ang salita ng ating Panginoon. So hayaan po natin na sa umagang ito, makipag-usap, tayo po ay kausapin ng ating Panginoon. Okay? So hanggat hindi tapos ang mensahe, hindi pa tapos ang istorya. Okay? So wala mo nang magre-refuse. Okay? So, para sa Panginoon mga kapatid, ang kasal o yung pag-aasawa, yung kasal, ay hindi po to design ng Lord para maging disposable. Okay? Ang marriage mga kapatid, it was never designed to be disposable. Hindi po ito selfishness na karakter. O hindi po ito binilt para sa pakiramdam lamang. Na kapag tipong pakiramdam mo ay parang mahal mo na o gwapo o kung sino yung lumabas niya sa palengke, sa simbahan, na unang lumabas diyan, pastor, yun na yung pakakasalan ko, yun na yung iibigin ko. Tapos nung may lumabas, hindi mo gusto, bigla mo sasabihin, testing lang. Diba? So hindi ka pa ready, testing lang muna. So, makikita natin mga kapatid, ituturo sa atin ng ating Panginoon, lalo na sa mga kabataan, may mga kabataan dito, na ang kasal mga kapatid, hindi po ito kung kailan natin gustong alisin, gusto nating tanggalin, hindi po ito disposable. Hindi po ito selfishness na character o na action. Hindi po ito nakabase sa feelings lang po natin. Okay, so makikita natin mga kapatid na ang kasal o marriage is God's design. Alam mo minsan, ang tingin ng tao sa kasal ay parang ano lang siya parang design or plano ng tao, plano ng isang lalaki na magpakasal. Minsan naiisip niyo ba yon? Magpapakasal ako kasi kumbaga yung kasal ay plano ko, plano ng lalaki. Sino yung mga lalaki dito? Si Ingo, di ba? Yung mga lalaki, si Lito, si Joel, si Pastor, si Pastor Val. And there are times, ang tingin po ng mundo, mga kapatid, na ang kasal ay plano ng tao. Pero makikita po natin, mga kapatid, at gusto ko pong maintindihan po natin, bago po tayo mas lumalim ng gusto, at bago po tayo dumako doon sa pinakakabuuan ng mensahe po natin, gusto ko pong maunawaan po muna natin na yung kasal, mga kapatid, ay hindi po ito basta plinano lang ng tao. Ito po ay disenyo ng ating Panginoon. Marami pa namang kabataan ngayon, no? Marami ako nakikita ng mga young people. Mga kapatid, ang kasal ay hindi plinano ng inyong boyfriend, ng mga babae dito. Hindi lang siya basta plano o dinisenyo ng inyong pong mga mapapangasawang lalaki para sa mga kababaihan. Ang kasal, mga kapatid, kinakailangan maunawaan po natin, ito po ay sagrado at disenyo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Marcos chapter 10 verse 6 to 9, actually hindi ko na pinalagay dyan, kasi kung may mga Bible po kayo, yan, meron po tayong mga Bible dito, yung mga wala pong Bible, pwede kayong humawak ng Bible. At hindi natin masyadong relax lang tayo ngayon para kung sakali man tayo abutin tayo ng isang oras na, anytime pwede ko itong i-cut. Okay? Anytime pwede ko itong i-part 2 o i-part 3. Depende po sa ating po magiging pacing. Pero maganda po, meron po kayong dalang Bible. Okay? Para at least nababasa po natin. May Bible po tayo, mga Tagalog po tayong Bible.
Pwede pa sila ate, kuha kay Bible eh, no? Sila ate, ito. Bigyan niyo silang Bible, may blue pa doon, no? Yan, tapos kung may mag-guide sa kanila, English version ba yan o Tagalog? Tagalog, sige. Pero okay lang kung hindi nyo masyado agad masundan ha. Pero at least meron naman ako nilagay dito sa akin. Babasahin ko na lang. Pero kung masusundan nyo po, yung marriage, mga kapatid, is God's design. Hindi po siya disenyo ng tao, kundi disenyo po siya ng ating Panginoon. Sabi po sa Marcos, yan, Marcos chapter 10, verse 6 to 9. Yan, Marcos chapter 10, verse 6 to 9. Yan, medyo bibigyan ko kayo ng chance na mahanap yan. Okay, para at least nababasa natin sa Bible. Mark chapter 10 o Marcos chapter 10, verse 6 to 9. Gusto ko makita po natin mga kapatid, ano ba yung disenyo ng Lord pagdating po sa kasal. Okay? Ang sabi po dito, Marcos chapter 10, verse 6 to 9. Sa verse 6, ang sabi po dito, subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. So, ibig sabihin, lalaki at babae. Okay? Sa verse 7, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa. Sa verse 8, at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Nasundan niyo po? Okay? So ito po yung disenyo ng Diyos pagdating po sa tinatawag na kasal. Okay? So again, yung kasal mga kapatid, hindi siya ordinaryong plano ng isang lalaki para sa kanyang mapapangasawang babae, kundi ito po mismo, ang kasal mga kapatid, ay disenyo ng ating Panginoon sapagkat ang babae at ang lalaki, ang sabi po ng Scripture, aalis po sila, hihiwalay sila sa kanila pong mga magulang, magbubukod sila at sila po ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ultimate design ng Lord pagdating po sa pag-aasawa o sa kasal ng isang babae at ng isang lalaki, magiging isa na po sila. Ibig sabihin, lahat ng decision making ay pinag-uusapan, lahat ng mga, actually napakahaba po nito pag pinag-uusapan po natin yung pagdating po sa pag-aasawa. Pero makikita natin mga kapatid na bilang mag-asawa, makikita po natin yung disenyo ng ating Panginoon. Na sila po ay magiging isa, hindi na po sila dalawa, kundi isa na sila. So kinakailangan silang bumukod, kinakailangan silang humiwalay sa kanilang mga magulang at sila ay magsasama ng kanya pong asawa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. So ibig sabihin mga kapatid, napakalawak po nito at napakahiwaga po ng mensahe ng ating Panginoon pagdating po sa pag-aasawa. Pagdating po sa disenyo ng Lord, pagdating sa pag-aasawa. So ibig sabihin, kinakailangan ang taong pumasok sa pag-aasawa ay meron silang mga bagay na pinag-uusapan. Napaka-importante sa mag-asawa mga kapatid na ang lahat po ng mga desisyon, ang lahat ng mga bagay na kanila pong gagawin ay pinag-uusapan. Meron po silang mga proper communication. Hindi ka po pwedeng magdidesisyon ka na mag-isa. Hindi po pwedeng ikaw na yung dominante. Although sinasabi ng ating Panginoon na ang lalaki kinakailangan ibigin ng babae at ang babae magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. So disenyo ng ating Panginoon pagdating sa pag-aasawa ay napaka-importante na maunawaan po natin sa may mga asawa na at sa papasok pa lang sa pag-aasawa. So ito yung disenyo ng ating Panginoon. So napaka-importante na ang bawat pamilya, lalo na dito sa church, na kapag tayo po ay nasa isang pamilya, may asawa, may babae, may lalaki, ay na maganda na yung mga bagay na lahat ng mga bagay na meron po tayo, mga plano, pinagpaplanuhan, ay kinakailangan po pinag-uusapan. Alam nyo, naalala ko nga po, kami po ng asawa ko, doon po sa bahay, kapag napasyal po kayo sa bahay, makikita nyo po doon, meron po kami mga schedule doon. Ano po yung mga gagawin niya, yung mga gagawin ko, ano po yung schedule, ano po yung plans, ano pa yung target, ano ba yung bagay na, although hindi naman talaga mape-perfect eh, pero at least merong guide kung ano po yung mga bagay na ginugol nyo pareho bilang mag-asawa. Hindi po pwedeng si lalaki lang ang nasusunod lagi o hindi pwedeng si babae lang ang nagsasalita. Amen? So napaka-importante na maintindihan po natin yun, lalo na sa mga dalaga at binata rito,
bago tayo pumasok sa pag-aasawa, intindihin niyo po, kinakailangan maunawaan natin, ito po ang disenyo ng ating pong Panginoon. Hindi naman po pwede na after natin makapag-asawa, ay ang nagpapakain pa rin sa atin yung mga magulang natin. Yan, minsan yung mga kabataan ngayon, dahil gustong-gusto nila, dahil out of emotion, yung kanila pong pagiging o yung pag-aasawa nila, ang ending, doon pa rin po tumitira or doon pa rin po, di ba, makikita natin na ang bumubuhay pa rin sa kanila ay ang kanila pong mga magulang. So kung minsan mga kapatid, kaya nahihirapan tayo na sundin yung salita ng ating Panginoon because the first place, hindi tayo nakasunod sa original na design ng ating Panginoon. Okay? Kung bakit minsan may mga tao na bumabagsak sa pagkakasala, pagdating sa mga pangangalo niya, hindi nagkakaroon ng proper communication, hindi nagkakaroon ng proper na plan, yung goal, hindi pinag-uusapan. Di ba? Kung minsan hindi na sila nagkakaunawaan kasi merong mas matalino si lalaki, mas matalino si babae. Minsan, parang pakiramdam ni lalaki, na-under siya ni babae. Di ba? Ayaw naman ni babae na kung minsan siya lang ay sunod ng sunod. Pero dapat maintindihan po natin bilang isang mananampalataya at tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kinakailangan maunawaan natin yung pinaka-foundation at pinaka-disenyo ng ating Panginoon pagdating po sa pag-aasawa. Kasi kapag hindi natin naunawaan yung pinaka-foundation ng pag-aasawa, mga kapatid, ay magiging mahirap po sa atin yung mga susunod na hakbang natin pagdating sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Okay, kaya po napaka-bless po ng mga bago pa lang mag-aasawa na nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, napapakinggan nyo ang salita ng Panginoon, napiprepare kayo sa future na haharapin ninyo. Okay? Na ipiprepare nyo yung mga sarili ninyo para sa mga bagay na gagawin nyo in the future. So, sinasabi pa rin ng kasulatan, kapag pala ako, pumasok na ako sa pag-aasawa, kinakailangan humiwalay na ako sa poder ng aking mga magulang. Kinakailangan pala magkaroon na ako kinakailangan yung desisyon kami ng bilang mag-asawa. Alam nyo, nung time po na ako po ay, nung unang trabaho ko po as professional job ko po sa Quezon City, alam nyo, lagi ko pong iniisip noon, kapag ako pumasok sa pag-aasawa, laging ang mindset ko, mga kapatid, kinakailangan magkaroon kami ng sariling tirahan talaga. Kinakailangan magkaroon kami makapagbukod kami at hindi kami kailanman aasa sa aming po mga magulang. Kaya nga po kung tayo po ay nag-aaral lalo sa mga estudyante, kung ano po yung panahon ninyo na kayo po ay nasa panahon ng pag-aaral, mag-aaral po kayo. May mga nagpapaaral, mag-aaral po kayo. Amen? Kung nasa panahon po kayo ng pag-aaral, mag-aaral po tayo. Sabi nila, diskarte o pag-aaral, wala pong importante doon. Lahat po yun mahalaga. Wala po doon pinaka-importante, pero lahat po yun mahalaga, mga kapatid. So tayo, kung ano po yung nasa panahon po natin, kinakailangan maunawaan po natin. Kung tayo ay pinag-aaral, gawin po natin ang the best po natin bilang isang estudyante. Okay? Gawin po natin yung ating pong sa panahon natin. Kasi alam nyo, darating at darating talaga ang panahon. Kahit pa pigilan nyo, darating at darating ang panahon, nahihiwalay talaga kayo sa inyong mga magulang. Huwag niyong madaliin. Okay? Huwag niyong madaliin. Na para bang palibhasa, si mother, si father ay all in, magbigay sa atin, ay parang gustong-gusto na natin kung ano lang yung gusto natin gawin sa ating buhay, na kapag na-inlove tayo, di ba, to the point na hindi ka na makikinig sa parent mo, ang dami mo ng alibay, masisira. Marami pong mga disenyo na nasisira. Tapos ang ending, hihingi tayo ng tawad, babalik tayo sa proseso na, di ba, nagiging komplikado, kung tayo po, bilang kabataan, narito tayo, ay maganda po na nauunawaan na po natin, naiintindihan na po natin, at nagkakaroon na po tayo ng guidance pagdating po sa mga bagay na natatahakin po natin. At kung sa mag-asawa naman, mga kapatid, makinig po tayo mabuti sa mga bagay po na ito. Okay? So nakikita natin, mga kapatid, yung pinaka-ultimate design ng ating Panginoon pagdating po sa pag-aasawa. Hindi na muna natin didiscuss yung pangangalo niya. Kasi kailangan alamin muna natin ano ba yung basic, ano ba yung pinaka-disenyo ng ating Panginoon pagdating po sa pag-aasawa.
Tayo po ay nagdidesisyon, kung kayo ay magdidesisyon, kung kayo ay nagdesisyon na pumasok sa pag-aasawa, ito yung palatuntunan ng ating Panginoon. Hindi tayo po pwede, pastor, alam nyo naman yung sitwasyon namin. Alam nyo naman yung kalalagayan namin. Ipag-pray po natin. Ang Lord, meron pong binibigay na wisdom sa bawat isa po sa atin kung ano po yung mga bagay na pwede nating tahakin. Kaya nga ang salita ng Panginoon ay liwanag sa mga landas na ating pong lalakaran at tanglaw sa mga lugar na ating pong pupuntahan. Amen? So ito yung ultimate, ito yung design ng Lord pagdating po sa pag-aasawa, mga kapatid. Ngayon, paano naman nagkakaroon ng tinatawag na pangangalunya? Maraming actually, pag pinag-aralan po natin ng Bible, napakaraming aspeto sa Bible na pumapasok yung tinatawag na adultery. Okay? Kung babasahin natin yung sumunod na mga verse sa Marcos chapter 10, yung 11, ay yung verse 10 to 12. 11, verse 10 to 12, 11 to 12 yan. Pero verse 10 to 12 yan, yung binasa natin kanina. Ang sabi po dito, Marcos chapter 10, verse 11 to 12. 10 to 12. Okay, sabi po rito, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Can you imagine? Sa panahon po ni Jesus Christ, pinag-uusapan na po ito. Nagkakaroon na po ito ng mga kuro-kuro, nagkakaroon na po ito ng mga idea at ng kanya-kanya po mga explanation. Pero pag tinignan po natin yung scripture na siyang magiging basihan natin ng mga bagay na ito patungkol sa pag-aasawa, dito nagkakaroon ng tinatawag na pangangalunya o nagkakaroon ng pagkakasala ng adultery. Ang sabi po ng mga alagad, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sa verse 11, sinabi niya sa kanila, kapag iniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita po sa bawat isa po sa atin kung gaano kasagrado ang kasal, ang covenant ng isang mag-asawa, ng babae at lalaki. So again, babae at lalaki po. So wala po dito yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So baka nakakakita kayo sa social media na ikinakasal yung babae sa kapwa babae at yung lalaki ikinakasal sa kapwa lalaki. So hindi ito yung disenyo ng ating pong Panginoon. Amen? So makikita natin, mga kapatid, dito sa pinag-aaralan po natin kung gaano kaimportante sa harapan ng ating Panginoon yung tinatawag na pag-aasawa. Sapagkat ang sabi ng Scripture, kapag tayo ay pinagsama ng ating Panginoon, pumasok tayo sa pag-aasawa, nagkaroon tayo ng covenant sa ating pong Panginoon, ay makikita po natin, mga kapatid, kung gaano kaimportante na kinakailangan ay panghabang buhay na po ito. Hindi po ito pang 10 years contract. Hindi po ito pang 5 years contract na kapag bumahaw yung hilinga, ayaw mo na. Na kapag bumahaw yung paa, ayaw mo na. Kaya nga sa pag-aasawa, mga kapatid, makikita po natin na kapag ang isang tao nakapag-asawa o nakipag-asawa sa babae o sa lalaki, makikita po natin, mga kapatid, pinapakasalan mo, hindi lang yung ganda niya, hindi lang yung kagwapuhan niya. Hello? Baka may nagdodota niya. Hindi, laos na pala yan. So makikita natin, hindi lang yung pinapakasalan mo, hindi lang yung talino niya. Ang talino niya. Parang, kung yan mapapangasawa ko, ang talino. Diba? Ang pogi. Tapos after 10 years, medyo lulukot na yung noo. After 20 years. Diba? Minsan makikita natin, ang talino niya, tapos ang gwapo-gwapo niya, ang sexy niya. Diba? Ang macho-macho niya. Diba? There are times nakapokus ang isang tao sa mga bagay, mga nakikita natin sa physical na anyo. Pero makikita natin, mga kapatid, na ang pag-aasawa ay sagrado sa ating pong Panginoon. Kaya nga po nagkakaroon ng adultery. Kaya nga po nagkakaroon ng pangangalunya dahil dun sa mag-asawa na nagkaroon po ng hiwalayan. Amen? O yung asawa, o yung taong may asawa,
ay magkaroon po ng affair o magkaroon po ng relasyon sa isang tao may asawa o walang asawa. So makikita natin mga kapatid, nagsimula ang pangangalo niya kasi nagkaroon ng pag-aasawa. Amen? Kaya nagkakaroon ng adultery na pagkakasala, makikita natin mga kapatid kung gaano ka-importante sa ating Panginoon yung mga covenant. Yung covenant na pinapasok po ng mag-asawa. Sapagkat ng panahon po na ito mga kapatid, sa panahon po ng mga Israelites during that time, kung paano pinapakita ng ating Panginoon na sila po ay mga covenant people. Again, they are the redeemed people. Hindi sila mga state people. Ang kinakausap ng Panginoon during that time is the covenant people or the redeemed people. Hindi sila kinausap ng Panginoon nung nasa Egypt pa sila. Kasi malamang taglay-taglay po nila yung kasalanan, yung pagkakasala ng isang tao. Sapagkat, can you imagine, for 430 years na ang bayang Israel ay nasa Egypt, taglay-taglay po ng sistema nila, yung pagkakasala, yung kasalanan na meron po sila. Pero nung inilabas sila ng ating Panginoon sa Egypt, dinala sila sa ilang, tumawid sila sa Red Sea, pumunta sila sa Mount Sinai, kinausap sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Moses, ituro mo to, i-command mo to sa bayang Israel. Ito yung kanilang magiging gabay, ito yung magiging panuntunan nila sapagkat ang ating Panginoon ay banal. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi bababa sa standard na meron po tayo. Meron talagang mabigat at meron talagang standard ng ating Panginoon pagdating po sa mga covenant people. Pagdating po sa mga taong niredeem ng ating pong Panginoon. Napaka-importante na maunawaan po natin. Minsan, pagbabasahin natin ito, minsan, can you imagine, sa panahon po natin ngayon, ay napakadali lang po sa mag-asawa na maghiwalay. Napakadali lang po sa mag-asawa na hindi po i-honor ang kasal. Di ba? Minsan, iisipin natin, Pastor, alam niyo naman, hindi ko pa nauunawaan yung bagay na yan. So, mamaya po, makikita po natin kung ano po yung nais ng Lord na maunawaan pa po natin pagdating po sa bagay na ito. So makikita natin mga kapatid na kapag ang isang babae o ang isang lalaki na meron pong asawa ay nakipaghiwalay at sila po ay, yung asawang hiniwalayan ay nag-asawa ulit, ang sabi po ng scripture, sila po ay nangangalunya. Okay? Ibig sabihin, pumapasok sila sa tinatawag na adultery sapagkat meron po silang asawa eh. Okay? So makikita natin kung gaano ka-importante sa ating Panginoon yung tinatawag na kasal. Okay? Hindi siya tinatrato na very casual, na very normal, or based on your emotion lamang. So makikita po natin na even yung lalaki o yung babae kapag nakipaghiwalay at inasawa yung taong hiniwalayan o nag-asawa uli ng iba, sila po ay nangangalunya. Alam niyo, meron namang exemption yan eh. Kung yung tao na asawa mo ay patay na, so, hindi po siya pumapasok sa tinatawag na adultery. Okay? Pero pinapakita po dito, mga kapatid, ay yung tao, hiniwalayan o nakipaghiwalay sa kanyang pong asawa, makikita po natin na kung paano malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na siya po ay nangangalunya. Siya po ay pumapasok sa tinatawag na adultery. Alam niyo, kahit po sa panahon po ng Old Testament, minsan iisipin natin, alam mo, sa panahon po ng Old Testament, meron na pong katuruan ang Panginoon pagdating po sa mga bagay na ito. Kasi nung binabasa po natin ito, ay nakapokus po tayo sa New Testament. Diba? Makikita rin po natin, even sa Old Testament, mga kapatid, nagturo rin po ang ating Panginoon. Meron din po mga kautusan pagdating po sa pag-aasawa. Okay? At kung kailan po sila nagkakaroon ng tinatawag o nagko-commit ng tinatawag na adultery. Alam nyo, nung panahon, sa Deuteronomy, mga kapatid, ito po yung mga kautusan ni Moses. Ito po yung mga kautusan na isinulat po ni Moses. Okay, yung first 5 books sa Bible, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay 5 aklat na isinulat po ni Moses. Okay, sa pamamagitan po ni Moses, makikita po natin na punong-puno po ito ng mga kautusan, punong-puno po ito ng mga katuruan pagdating po sa kung paano magbibehave ang isang niredeem ng ating pong Panginoon. Makikita po natin kung paano magbibehave ang isang tao na niligtas ng ating pong Panginoon.
Pagdating po sa book po ng Deuteronomy, ganito po ang kasunduan. Okay? Pagdating po sa paghihiwalay. Ang sabi po sa Deuteronomy, chapter 24, verse 1, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon, sabi ng Deuteronomy, ganito. Okay, ulitin ko ha. Pag bumabasa tayo ng Old Testament, kinakailangan yung lente natin, yung lens ng camera natin, mapupunta sa New Testament. Kasi pag naiwan tayo dun sa Old Testament, kaya ang dami po ngayon mga churches, mga kapatid, na ang pinanghawakan nilang Old Testament, napakaraming mga kung ano ng mga bawal, mga kautusan, na kinakailangan mag-gain sila ng merit pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pero ang sinasabi po ng Scripture, mga kapatid, hindi tayo naligtas dahil sa pagsunod natin sa kautusan, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Pero naiintindihan din natin, mga kapatid, na even in the Old Testament, mayroon na pong mga katuruan ng ating pong Panginoon, ang Diyos, pagdating po sa pag-aasawa. Okay, sabi po rito, Deuteronomy chapter 24 verse 1, kung meron po kayong Old Testament, ang sabi po rito, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya rito hindi kaaya-aya. Nakuha niyo po mga kapatid? Sabi rito, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya rito hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. So makikita natin dito mga kapatid, sa Old Testament, ang senaryo ganito. Kapag daw ang isang lalaki nag-asawa, tapos later on, meron siyang natuklasan sa kanyang asawa, meron tong ginagawa na hindi kaaya-aya. Siyempre, ito po yung tinatawag na yung babae, maaaring nakita mo, nakikipamatok sa ibang lalaki o nakikirelasyon sa ibang asawa o sa ibang lalaki. Ang sinasabi po ng Scripture, during that time sa Old Testament, mga kapatid, nagkakaroon po sila ng tinatawag na kasulatan. Okay, nagkakaroon sila ng kasulatan na sila ay maghihiwalay na, tapos yung babae ay aalisin at ilalayo, papalayasin sa bahay nung lalaki. Okay? So pag binabasa po natin ito, maaaring pag binasa natin ito, minsan, alam nyo, yung ginagamit to ng iba, na kinakailangan magkaroon tayo ng kasulatan. Kasi hindi na kita mahal. Di ba? Kasi may natuklasan ako sa iyo. Di ba? Hindi naman pangangalo niya yung natuklasan mo. Natuklasan mo lang. Ang lakas na kumain. Di ba? Natuklasan mo lang naman. Yung tinga, nilulunok. Hindi, joke lang. Diba? Yung kapag meron kang natuklasan na hindi mo gusto, pero ang sinasabi dito sa scripture, mga kapatid, hindi ito yung ordinaryong bagay na dahil mabahaw yung paa, bilang humihilip pala. Diba? Parang, di ba makatulog Noong una, mahinihin, di ba? Tapos bilang humihilip pala. Tapos, magugulat ka na lang di ba? Yung kamay pala, pawisin. Kapag nag-holding hands kayo sa mall, bilang pawisin pala yung kamay. Tapos meron pala siyang sakit. Yung bibili niya lahat ng makita niya sa mall, di ba? Kaya mag-asawa, laging naka-holding hands siya pag nasa mall eh. Kasi pag yung babae na iwanan mo yan, maraming bibit-bitin talaga yan. Di ba? Sabi, window shopping lang eh. Windows na lang ang natira sa shopping mall. Okay? So makikita natin mga kapatid, hindi ito ordinaryong bagay na pag mayroon ka lang natuklasan na mali sa kanya o hindi mo gusto, ay sinasabi ng kasulatan na parang magkaroon na tayo ng kasulatan kasi maghiwalay na tayo, magkaroon na tayo ng kasulatan dahil meron ako natuklasan na hindi ko gusto sa'yo, hindi ka pala magaling sa math. Di ba? Yung anak natin, hindi mo maturuan sa math. Hindi ka pala magaling sa English. Di ba? Hindi pala totoong 95 ang grades mo. 75 lang pala talaga yung grades mo. Nakita ko yung card mo. Di ba? Bigla kami matutuklasan na isang bagay sa iyong asawa, hindi po ito yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung hindi kaaya-aya, is yung direktang sinasabi na meron po siyang iba o meron pong affair, meron pong nagiging pangangalo niya na ginagawa yung asawang babae na natuklasan ng lalaki. Ang sabi ng Scripture sa Old Testament, nagkakaroon sila ng kasulatan. Okay? Nagkakaroon sila ng kasulatan, tapos papaalisin niya yung babae sa kanyang bahay sapagkat nagkaroon ng natuklasan niya na mayroong ginagawa na hindi kaaya-aya.
yung kanyang asawang babae. So sa Deuteronomy, makikita natin na minsan ginagamit to ng napakaraming tao pagdating sa mga tinatawag, kasi sa panahon natin ngayon, makikita nyo, ang dami-dami mga tao pumapasok sa divorce, yung iba napupunta sa annulment. Dito kasi sa atin, wala kasing divorce eh. Annulment lang. Di ba? Pero sa ibang bansa, ay ina-allowed yung divorce. Pero hindi to yung direktang yung pinaka disenyo ng ating pong Panginoon pagdating sa bagay na ito. Nakasulat sa Deuteronomy, mga kapatid, pero alam niyo ba kung bakit naisulat yan sa panahon ni Moses? Dahil po sa katigasan ng ulo ng isang tao. Alam niyo, yung original na design ng ating Panginoon, kapag kayo pumasok sa pag-aasawa, as covenant people, pahalagan niyo yung covenant, pahalagan niyo yung inyong sinumpaan, pero ang sabi ng Deuteronomy, nagkakaroon ng kasulatan kapag meron siyang natuklasan sa isang tao na hindi kaaya-aya. Alam niyo mga kapatid, hindi ito yung original na design ng ating Panginoon. Kung bakit ito naisulat, ang sabi po ng Scripture mga kapatid, dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Can you imagine, meron kang guide, binigyan ka ng platform ng ating Panginoon, pero iba pa rin yung ginagawa mo. Yung iba, nasa church na, nakikinig ka na ng salita ng Panginoon, naintindihan mo na, narinig mo na, pero ang the end of the day, doon ka pa rin papunta. Nag-amen ka 3 years ago, pero afterwards, mga kapatid, nandun ka pa rin, papunta ka pa rin sa bagay na yun. Nakikita na natin yung guide ng ating Panginoon. Noon, wala tayo sa salita ng Panginoon, hindi natin naiintindihan ang salita ng Panginoon. Pero ngayon mga kapatid, it's a privilege, naiintindihan na natin, naririnig na natin ang salita ng Panginoon. Guided na tayo, nandito na yung salita ng ating Panginoon. Ginawa ito, sinulat ito ni Moses during that time, itong kasulatan na ito, na magkakaroon lang ng kasulatan kapag meron ka ng hindi o may natuklasan ka lang hindi kaaya-aya. Pero ginawa ito ni Moses, mga kapatid, inalaw ito sa panahon ni Moses, sapagkat dahil sa katigasan ng ulo, alam mo yung makikita nyo mga kapatid, alam mo sa buhay natin, kahit sa panahon natin ngayon, kahit anong preaching ng isang pastor, kahit anong paghahanda ng isang pastor, kapag nanatili yung katigasan ng ulo natin, makikita nyo papunta ka rin dun eh. Makikita mo, halimbawa, sabi ng pastor, mag-church kayo pag Sunday. Eh, pastor, sayang yung kita eh. Diba, sayang yung kita pag Sunday. Double pay, mas marami kita. Subukan mo mag-church. Totoo naman eh. Marami kayo magkikitain pag Sunday eh. Hindi naman talaga nawala eh. Tama? Pag hindi naman porkit pumunta kayo sa church, magkakaroon kayo ng pera. Tama? Actually, pag pumunta kayo sa church, mababawasan pa nga kayo ng pera. Hindi naman porkit pag pumunta kayo sa church, ay talagang pag-uwi nyo, marami ng bigas sa inyong, sa lagayan ng bigas ninyo. Actually, minsan may mga panahon yan, wala pa rin bigas, wala pa rin naman yung bigasan. Kahit anong sabihin ng pastor, na mag-behave kayo, alam mo, minsan marami pong mga tao, sa katigasan ng ulo, gusto nilang gawin yon. Alam mo, marami naman talaga yung mayaman sa matigas ang ulo eh. Pero ang sabi ng Scripture, mga kapatid, aanhin ng tao yung mga bagay nito kung kapalit nito, yung kaluluwa niya sa impyerno. Nakawa nyo? Sasabihin ni pastor, mag-church ka, importante ang church, hindi ka nag-church. Actually, mas kikita ka talaga. Yung business mo na sinasara mo ng Sunday, pag binuksan mo ng Sunday, mas marami naman talagang kita eh. Hindi naman talaga totoo siya sabi na, wala ka rin kikitain kasi hindi rin ibibigay ni Lord yung mga customer. Actually, pag ginawa mo talaga na hindi ka magkumati ng church, tapos nagnegosyo ka lang, may kikitain ka talaga eh. Maaaring ikayaman mo yung katigasan ng ulo mo. Amen? Kaya minsan magtatanong kayo, bakit yung ibang pastor hindi naman nag-church mayayaman? Bakit yung ibang pastor hindi naman nag-church, ba't tigas naman ang ulo, bakit pinagpapala? May pagkain, may bahay, may kotse. Totoo, pwede kang yumaman sa katigasan ng ulo mo. Pwede mo makuha yung lahat ng yan sa katigasan ng ulo mo. Pero ang sinasabi ng Scripture, aanhin ng tao yung mga bagay na ito kung bukas kukunin ka na. Alam mo, marami naman talagang makikita naman natin yung realidad. Pastor, kung sino pa yung hindi nag-church? Di ba? Minsan siya pa yung pumapasa sa board exam. Siya pa yung mataas ang grades. Siya pa yung pinagpapala. Di mo, ang dami-dami nilang pera. Kami, nag-church kami, wala kaming pera. Totoo naman eh.
Sa panahon ngayon, mga kapatid, pag tinignan nyo yung paggalito lang yung magiging basihan natin, pwede naman talaga tayo umaman dahil sa katigasan ng ulo natin. Pero pag hindi mo nauunawaan, yung buhay natin dito sa mundo ito, mga kapatid, ay pansamantala lang. Temporary lang. Na bilang isang mananampalataya, ang ini-aim natin, yung binibigay at ibinigay ng ating Panginoon sa langit. Na makikita mismo natin ang ating Diyos na nagligtas sa bawat isa po sa atin. Na siya mismo makakatagpo natin. Na siya mismo nagsusustain ng ating pong pangangailangan, mga kapatid. So ginagawa natin ito, mga kapatid, itong mensahe na ito, itong pinapakinggan po natin, totoo, meron talagang mga dahil sa katigasan ng ulo, ang sabi ng scripture sa Deuteronomy, ay ginagawa ito ni Moses, dumating sa punto na kinakailangan na lang magkaroon ng kasulatan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Pero hindi talaga ito yung disenyo ng ating Panginoon. Basahin natin, the book of Mark chapter 10 verse 2 to 5. Ang sabi po rito, 2 to 5, mailang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, makinig kayo mga kapatid, naayon po ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sa verse 3, sumagot siya, ano ba ang utos ni Moses sa inyo? Sa verse 4, sumagot naman sila. Tingnan nyo ang sabi ng mga Pharisees, ganito, sumagot sila. Ang sabi ng mga Pharisees, ipinahintulot po ni Moses na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Nakuha niyo po mga kapatid, yung sulat ni Moses sa Deuteronomy, kinukot ngayon ng mga Pharisees, ng mga Pariseo during that time, nung tinatanong nila ang ating pong Panginoon. Kaya ang ganda po ng sabi nila, pinahintulot po ni Moses na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Sa verse 5, sabi po rito, ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang original na design ng ating Panginoon, yung nakasulat po sa Matthew chapter 5, verse 31 to 32. So makikita po natin na yung nasa Deuteronomy, mga kapatid, na yung mga ganong klase ng mga arrangement ay dahil lamang po sa katigasan ng ulo ng mga tao. Baka minsan, kung nakakalungkod, baka isipin natin, mas maganda pa siguro maging matigas na lang ang ulo ko. Hindi na lang ako mag-behave. Total, meron palang option pag matigas ang ulo. Mga kapatid, hindi po sa ganitong paraan nag-work yung salita ng ating pong Panginoon. Kinakailangan maintindihan po natin, nandito na tayo, nakikinig na tayo ng salita ng ating Panginoon, naiintindihan na natin, nauunawaan natin, at meron tayong guide pagdating po sa ating pong buhay, lalo na po sa pag-aasawa. Okay? Yung mga kabataan dito na wala pang asawa, siguro iniisip nyo, mukhang hindi pa to para sa akin, Pastor, kasi hindi pa naman ako may asawa. Pero at least naririnig nyo na po, naiintindihan nyo na kung dumating man sa punto, sa panahon na kayo po ay papasok sa pag-aasawa, ay meron po kayong, guided po kayo sa mga bagay na inyo pong tatahakin sa inyo pong mga buhay. Okay, tingnan natin kung ano po yung original na design ng Lord. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 31 to 32, ito po ang sabi ng Panginoon. Kung may mga Bible po kayo, sabi po dito, sinabi rin naman, kapag makikipag-iwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat ninyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Okay? Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus to, mga kapatid, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipag-iwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Can you imagine mga kapatid? Sinasabi ng scripture, yung sinasabing kasulatan, hindi talaga siya original na disenyo ng ating Panginoon. Okay? Hindi siya original na disenyo. Kasi baka mamaya, may mga kabataan dito, kaya kailangan medyo maintindihan po natin ito. Papasok kayo sa pag-aasawa, darating ang panahon, pwede naman pala kapag nagsawa na ako,
meron naman palang kasulatan. Meron naman palang annulment. Di ba? Meron naman palang, pupunta na lang ako ng US para makipag-divorce. Alam niyo po, nakipag-divorce kayo sa US, pag uwi niyo dito, mag-asawa pa rin po kayo. Okay? Baka punta tayo US, doon tayo mag-divorce. Pero pag uwi niyo po din sa Pilipinas, mag-asawa pa rin kayo. Kasi hindi po ino-honor dito sa Pilipinas yan. Okay? So, maganda na naiintindihan po natin, lalo na sa mga kabataan na naririto, na dumating man sa panahon na hindi natin po pwedeng maging basihan at maging panuntunan sa buhay po natin, na kapag tayo ay nagsawa na, kapag tayo ay meron tayong nakitang hindi maganda o hindi natin nagustuhan sa inyo pong napangasawa o sa ating pong napangasawa, ay madali lang sa atin na parang disposable lang yung magiging pag-asawa. So napaka-importante nito mga kapatid, na tayo bilang isang mananampalataya, makikita po natin na hindi yun original na disenyo ng ating Panginoon. Dapat nga hindi natin yun nilalagay sa isipan natin eh. Bilang isang mananampalataya na sa Bible nga may kasulatan kapag ayaw mo na sa babae o ayaw mo na sa lalaki. So hindi to disenyo, hindi to original na design ng ating pong Panginoon. So makikita natin mga kapatid yung consequences ng isang maling pag-aasawa o ng hindi pinag-pray na pag-aasawa. Nakikita natin yung bigat nito. Na kapag ang isang tao hiniwalayan at nakapag-asawa ulit, ang sabi ng scripture, sila po ay nagko-commit ng tinatawag na adultery. Okay? Sila po ay nangangalunya. Ang adultery mga kapatid, isa principal sin, isa capital sin, na ang punishment is a capital death. Sa Bible, mga kapatid, binabato po ito. Sa Bible, kapag po ang tao kung may ganitong klase ng pagkakasala, ang kaparusahan po nito, kinakailangan batuhin hanggang mamatay. So ganito po kahigpit ang ating Panginoon pagdating po sa bagay nito. Kaya pagbabasahin natin ng Old Testament, napakahigpit ng ating Panginoon pagdating sa mga covenant. Pagdating sa mga pag-aasawa, yung covenant natin, lalo sa mga may asawa na may mga asawa na. So napaka-importante nito mga kapatid, makikita natin yung consequences kapag hindi natin pinag-isipan, kapag hindi natin pinag-aralan, kapag hindi natin pinag-pray, ay babalik at babalik tayo sa ganitong klase ng cycle. Alam nyo, narinig natin kanina yung tinatawag na pakikiapid. Alam nyo, magkaiba po yung tinatawag na pakikiapid at saka yung tinatawag na pangangalunya. Magkaiba po ito. Yung pangangalunya, ito yung tinatawag na adultery. Okay, adultery, yung pangangalunya. Ibig sabihin, yung pangangalunya, nabubuo siya kapag ang isang tao may asawa. Okay, may asawa, covenant people, may asawang babae o lalaki, tapos nakipag-asawa o nakipagtalik sa ibang asawa, sa asawa ng iba, o nakipagrelasyon sa asawa ng iba. Mga kapatid, ito yung tinatawag na adultery. Kapag kayo ay kasal, kaya exempted pa dito yung mga binatang dalaga. Pero merong tinatawag na pakikiapid. Okay, merong tinatawag na pakikiapid. Yung pangangalunya, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, ang pangangalunya ay ang pakikipagtalik ng isang taong kasal sa hindi niya asawa. Okay? So, ibig sabihin, yung adultery, kapag tayo, ikaw ay may asawa at nakipagmatok ka sa isang taong o may asawa man o wala, or lalo sa mayroong asawa, ito po yung tinatawag na adultery, mga kapatid. Dito pumapasok yung tinatawag na adultery. Na tayo po ay nagko-commit ng tinatawag na adultery o pangangalunya. Magkaiba po yung sinasabi naman na pakikiapid. Kasi sinabi kanina sa binasa natin sa Matthew, na kapag ang isang tao nakipag-iwalay sa kanyang asawang lalaki, maliban na ito ay nakikiapid, at yung babaeng hiniwalayan ay nag-asawa ulit, siya po ay nangangalunya. O tinutulak niya sa pangalunya yung kanyang asawang babae. Okay? So yung taong lalaki naman na hiniwalayan niya yung kanyang asawa, tapos nag-asawa siya ulit, siya din ay nagko-commit ng adultery. Okay? So makikita natin mga kapatid, ang pakikiapid naman po, yung tinatawag na fornication. Okay? Yung tinatawag na fornication.
Ito po ang sabi po rito mga kapatid, ang pakikiapid ay isang pangkalahatang tawag sa anumang uri ng sexual na gawain sa labas ng kasal. So ibig sabihin, nagkakaroon ng tinatawag na pakikiapid kapag po ang isang tao ay wala pa pong asawa. O yung tao may asawa, nakipamatok sa isang tao walang asawa, ang tawag po sa kanila ay pakikiapid. Okay? Pakikiapid. So makikita po natin mga kapatid, labas po ito sa tinatawag na mag-asawa. Ngunit madalas itong tumutukoy sa pakikipagtalik ng mga taong walang asawa, binata at dalaga o yung tinatawag na premarital sex. Alam niyo, madalas po sa panahon po natin ngayon, dali lang po sa isang tao, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa napakarami po ngayon mga kapatid, na ang mga kabataan ngayon ay pumapasok sa tinatawag na premarital sex. Kumbaga, inuuna yung pakikipagtalik bago yung kasal na ginagawa po nila. Bago yung sagradong kasal na idinisenyo ng ating Panginoon para sa dalawang taong magiging mag-asawa. Okay? So makikita natin mga kapatid na pareho itong bumabagsak sa tinatawag pareho itong bumabagsak sa pagkakasala na kung saan nawawalan ng sagrado yung commitment o yung covenant natin sa ating pong mga asawa kapag tayo po ay nagko-commit ng mga bagay na ito. So ibig sabihin mga kapatid, nakikita natin na kahit tayo po ay binata pa, na tayo po ay dalaga pa, hindi pa tayo mag-asawa, wala pa kayong asawa, makikita natin mga kapatid, pareho tayo po pwedeng bumagsak sa tinatawag na pagkakasala. Okay? Sasabihin sa'yo ng boyfriend mo, lalo sa mga dalaga dito, kung talagang mahal mo ko, dapat ibigay mo sa akin yung sarili mo. Alam mo, nung nasa boarding house po ako, ang dami pong mga na-encounter ng mga ka-boardmate na ang lagi nilang term sa mga, kasi meron sa URS kasi merong boarding house ng boys at meron din boarding house ng girls. Alam niyo ang sinasabi nila lagi? Sabi lagi nung isa kong ka-dormmate, sabi niya doon lagi sa babaeng nakakasama niya, kilala niya yung guto eh. Sabi niya lagi doon sa babaeng nakakasama niya, kung talagang mahal mo ko, kapag nakipagtalik ka sa akin, ibig sabihin, ikaw na talaga ang pakakasalan ko. Ikaw na talaga ang mamahalin ko. Kasi nakipagtalik ka na eh. Kumbaga, naibigay mo na yung sarili mo sa akin, so, ikaw na talaga ang seseryosuhin ko. Pero alam nyo ba, yung word na yon na sinasabi niya, sa 10 babae yun, binabanggit. Sa lahat po ng kanya pong nagiging karelasyon, makikita niyo po, after 1 month, iba na naman po yung kasabihan niya na kapag naibigay mo yung sarili mo sa akin, ikaw na talaga seseryosuhin ko. Sasabihin ng babae, naririnig ko minsan yung usapan nila eh. Sabihin ng babae, baka mamaya pag nakuha mo na gusto mo, ayaw mo na sa akin. Diba? Hindi mo na ako magustuhan. Hindi, ang totoo niya, pag nakuha na kita, ikaw na ang seseryosuhin ko. Pero pang 10 na yun. Napakasagrado nito mga kapatid. Biruin mo. Ingat na ingat sa'yo ang magulang mo. Ayaw ka padapuan ng lamok. Tapos ikaw, sasampal-sampalin ka lang ng magiging future asawa mo. Di ba? Ayaw ka matuluan sa bubong. Tapos yung mapapangasawa mo, ititira ka lang sa bahay ng manok. Di ba? So makikita natin mga kapatid kung gaano ka-importante. Alam mo, hindi naman masama na, alam mo, may mga pagkakataon talaga, siyempre, marami po sa atin dito, nanggaling talaga tayo sa hirap. Pero napaka-importante na iintindihan na natin to eh. Nandito na tayo, nakikinig na tayo ng salita ng Panginoon. Kung noon hindi tayo guided ng salita ng ating Panginoon, pero ngayon narito tayo, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, sana walang lalapit sa akin after 5 years, after 10 years. Pastor, hindi ko na uli siya mahal. Pastor, hindi pala siya talaga mapapangasawa ko. Pastor, ayoko pala talaga sa kanya. Sana nakinig pala ako sa inyo. So nakikita natin mga kapatid, whether nandun ka pa sa sitwasyon na kayo po ay binata at dalaga, o kayo po ay meron na pong asawa,
Posible po tayo na tayo po ay kapag hindi natin nakita yung original na design ng ating Panginoon pagdating po sa mga bagay na ito, hahantong at babagsak po tayo palagi sa tinatawag na adultery, pagkakasala, pangangalunya, mga kapatid. Itinuturo po ito ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat napaka-importante sa ating pong Panginoon ang kasal sapagkat ito po ay disenyo ng ating Panginoon. Amen? Disenyo to ng ating Panginoon. Alam mo, minsan kapag may mga nakakausap ako dati ng mga, alam mo yung hindi na nila matatakasan, yung sitwasyon nila. Minsan, maiisip nyo, napaka-blessed ng mga bago pa lang mag-aasawa, bago pa lang papasok sa pag-aasawa, o nandito ka sa church mo, kayo ay naging mag-asawa. Sapagkat merong salita ng Panginoon na pwede natin maging gabay sa ating pong mga buhay. Amen? Tapos hindi ka lang pinagugas ka lang ng plato, sasabihin mo sa post mo, I hate this life. Di ba? Pinagugas ka lang, hindi na ako mahal ng mga magulang ko. Pupunta na ako dun sa boyfriend ko, pupunta na ako dun sa girlfriend ko. Di ba? Buti pa yung boyfriend ko, buti pa yung girlfriend ko, naiintindihan ako. Hindi ako pinagugas ng plato. Kapagkat napaka-importante mga kapatid, ito ay disenyo ng Panginoon, yung kasal, para sa taong mag-asawa. It was meant to reflect faithfulness, trust, loyalty, and covenant love. Napaka-importante mga kapatid na maunawaan po natin. During that time, ang bayang Israel, kinakailangan nila maunawaan to. Kinakailangan maintindihan ng bayang Israel ito. Nung time na kinakausap sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Sapagkat ang bayang Israel, mga kapatid, they are covenant people. Amen? Naalala niyo po si Abraham, kung paano ang Panginoon nakipag-covenant ni Abraham? Nabibigyan kita ng di ba, ang magiging lahi mo ay sindami ng bituin sa langit. Yung mga magiging angkan mo, ililigtas ko. May covenant na nangyayari sa Bible, mga kapatid, sa Old Testament. Kaya yung nangyayari sa Egypt, sa bayang Israel, nung time na inilabas sila ng Panginoon sa bayan ng Egypt, pagpapakita po yun ng faithfulness ng ating Panginoon sa kanya pong mga pangako. Because the Israel, during that time, mga kapatid, they are the covenant people. Kaya napaka-importante ng covenant membership. Merong kaakibat na responsibility. Amen? Kaya pag sinabi natin covenant, mga kapatid, napaka-importante sa Panginoon. Itong aral na ito na itinuturo ng Panginoon sa bayang Israel. Because they are not the slave people. Kung dati, 430 years sila sa Egypt, pero nung kinakausap sila ng Panginoon sa Mount Sinai, pinapakita ng Panginoon, ito yung palatuntunan ko because you are the covenant people. You are no longer slave people. You no longer belong to Pharaoh. You belongs to God. Amen? Hindi na kayo nandun sa pagkakasala, wala na kayo dun sa talikala na nakagahapo sa pagkakasala. Ang sabi ng Scripture, pilalaya na tayo. Nandun ang ating Panginoong Hesus. Napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Huwag na natin itong baliwalain. Nandito na tayo, mga kapatid. Amen? Nakikinig na tayo ng salita ng Panginoon. Huwag na natin itong baliwalain. Huwag na tayo magkaroon na naman ng panibagong alibay, panibagong standard na naman sa ating buhay na to the point na lalabas tayo sa salita ng ating Panginoon. We are covenant people. Ang bayang Israel, mga kapatid, they are covenant people. Pero minsan iisipin natin, pastor, nung sinasabi ng Panginoon yan sa bayang Israel, naisip niyo ba? Nung sinasabi ng Panginoon to, you shall not commit adultery. Bayang Israel, ancient Israel, you shall not commit adultery. Naisip niyo ba na wala pang New Testament nun? Yung binabasa natin kanina, wala pa yung New Testament nun, hindi pa yun naisusulat. Okay? Wala pang New Testament nun, hindi pa naisusulat yung sulat ni Matthew, ni Mark, di ba, ni Luke.
Hindi pa yun na isusulat. Wala pa yun sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Pastor, paano nila mauunawaan yun? Wala pa yung panahon ni Jesus Christ. Hindi pa yan nila naiintindihan. Kaya siguro tinuturo ng Panginoon yan sa kanila, kaya siguro may mga another na way ang Lord para iwalayan ang tao sa mga kasulatan. Pero makikita natin mga kapatid, even sa Old Testament, ay makikita na po natin yung pagdating po sa ganitong klase ng katuruan. Hindi lang to tumutukoy sa panahon ni Jesus Christ. Sapagkat tumutukoy din ito sa panahon even the Old Testament. Pinapakita na ng ating Panginoon yung palatuntunan niya, yung salita ng ating Panginoon na pwedeng maging gabay ng isang tao. Lalo na itong ancient Israel during that time. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 24 verse 2 to 4, ang sabi po rito, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, at iniwalayan muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghiwalay, o kaya namatay ang ikalawang asawa, at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Hindi imagine mga kapatid, hindi lang ito tumutukoy sa New Testament, kahit sa Old Testament, may alituntunin na ang Panginoon pagdating po sa mga bagay na ito. Ang sabi po rito, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay tuturing ng marumi. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung pakikisamahan pa nito ang babae. Hindi niya dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. So mga kapatid, makikita natin dito sa pinag-aaralan po natin, even in the Old Testament, meron ng alituntunin ng ating Panginoon na dapat natin sundin. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, nasa New Covenant na tayo, nasa New Testament na tayo, mas lalong we are blessed sapagkat makikita natin kung paano ang ating Panginoon ang siyang patuloy na tumugon at nag-fulfill ng lahat ng mga kautusan na ito, mga kapatid. Sapagkat makikita natin kung tayo lang sa panahon natin, sa paraan lang natin, wala talaga tayong kakayanan eh. Kung sa sitwasyon lang natin, alam nyo, naisip nyo ba parang napaka-komplikado? Napaka-komplikado eh. Kahit ako, nakukomplikaduhan din eh. Pero nandito na tayo. Nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ano yung meron tayo ngayon? Ano yung narito tayo sa panahon natin ngayon? Kinakailangan ituwid natin, kinakailangan isaalang-alang po natin yung mga bagay na ito na kinakailangan po natin maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, napaka-bless po natin, we are blessed mga kapatid, lalo sa mga bago pa lang papasok sa pag-aasawa. Birahin nyo, na-open na to sa inyo. Hindi nyo na to matatakasan eh. Alam nyo na to eh. Hindi nyo na to pwedeng sabihin na 10 years ago, Pastor, meron bang annulment? Pwede ba ako makipag-anal? Pwede ba makipagsulatan? Magkaroon na lang ako kasulatan, Pastor, after 10 years ago. Nandito ka. Naintindihan mo yung salita ng Panginoon. Sana maiwasan na natin na 10 years ago, komplikado pa rin yung sitwasyon mo. Dahil, Pastor, paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Inaalaw na tayo ng Panginoon na marinig natin ang salita ng Diyos para hindi na tayo dumating sa punto na magiging komplikado sa atin ang pag-aasawa. Naalala nyo yung isang utos ng Panginoon? Kung paano i-honor ng Lord, i-honor ng mga anak yung kanilang mga magulang. Gusto nyo ba i-honor kayo ng mga anak ninyo? Ng mga magiging anak ninyo? Magpakalalim kayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat iyan ang gagamitin ninyo para maibigay yung wisdom na kailangan ng inyong mga magiging anak at ng mga anak para sa kanilang buhay na tatahakin. So even in the Old Testament, mga kapatid, makikita na po natin kung gaano ang ating Panginoon napaka-seryoso pagdating po sa mga bagay na ito. Sapagkat ang Lord ay banal,
Gusto ng Panginoon ng mga tao, yung mga covenant people, yung mga taong niligtas niya ay mamuhay ng meron pong kabanalan. Alam niyo, ang ating Panginoon during that time sa bahayang Israel, hindi lang sila basta iniligtas, hindi lang sila basta inilabas, tapos pinabayaan na sila ng Panginoon. So makikita natin mga kapatid, itong Diyos na ito, itong si Yahweh, na naglabas sa bayan ng Israel, sa lupain ng Ehipto, mga kapatid, merong pangako ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Napakaraming mga bagay na ipinangako ang Lord sa mga taong ito, sa mga covenant people na ito. Sa panahon ni Jesus Christ, napakaraming pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung ang mga ibon nga, hindi pinababayaan, kayo pa. Kung ang kaisa-isang anak niya, hindi niya ibinigay niya para sa inyo. Ano pa kaya yung mga bagay ng mundo ito? Pagkikita natin mga kapatid, napakaraming pangako ng Lord sa buhay natin. And we are sustained by grace. Yung grace ng ating Panginoon, sapat yun para mamuhay tayo na meron pong kalinisan, merong kapayapaan. Minsan isipin natin, Pastor, mahirap pa si buhay namin, kaya naghahanap po ako ng magsusustain sa pamilya ko, kaya napupunta po ako sa adultery. Pero makikita natin mga kapatid, sustain yung grace ng Panginoon sa buhay po natin, nasusustain po niya tayo sa ating po mga pangangailangan. Pinapakita ng Diyos, mga kapatid, sa bayang Israel, siya ang Diyos na nag-rescue sa kanila. Hindi lang siya basta inilabas, pero makikita natin na maraming pangako ang Panginoon sa bayang Israel. At tinatawag po sila na Kanya. Mga kapatid, ang relationship po ng bayang Israel, tinuturo po ng Panginoon that their relationship with one another were meant to reflect the faithfulness of the God who had entered covenant with them. So pinapakita po ng ating Panginoon, pinapakita po niya sa bayang Israel na siya ang Diyos, na yung kanila pong relationship sa isang tao, sa kanilang asawa, kinakailangan magpakita ito ng katapatan, ng faithfulness, na makikita nila na sila ay covenant people. Okay? Kaya nananawagan po ako sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa mga mag-asawang mananampalataya. Napaka-importante na dapat nakikita po sa atin na we are covenant people. We are covenant people, mga kapatid. Kaya maganda nakikita po sa buhay natin, sa ating pong pag-aasawa, sa partner po natin, sa pamilya, sa bahay. Biruin mo, pag hindi na kayo nag-usap, hindi na mag-church yung isa. Diba, yung mga basic na, biruin mo, lagi natin sinasabi, kailangan yung asawang lalaki. Kailangan siya yung nauunang magsimba. Kasi napakalaki ng impluwensya ng asawang lalaki para sumunod ang buong pamilya. But there are times, mga kapatid, ang dami-dami nating mga dahilan, ang dami-dami nating mga alibay, kaysa mababawasan yung kita natin, sayang yung income, sayang yung ganito. Pero makikita natin mga kapatid, maging seryoso na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Baka yung pinaghihirapan natin ngayon, isang araw sasabihin sa atin ng Panginoon, aanin mo yung mga bagay na yan, bukas kukunin na kita. Alam niyo yung mga pinaghirapan natin ngayon, after 100 years, after 50 years, hindi na tayo may-ari niyan. Iba na nagmamay-ari niyan. Yung mga bagay na pinaghihirapan natin ngayon, darating ang panahon, iba na yung makikinabang niyan. Pero yung salita ng ating Panginoon na naiwan sa inyo pong mga anak, sa inyong pagsasama, it will last forever, mga kapatid. Dadalhin po nila yan hanggang sa dulo ng kanila pong mga buhay. Yung mga anak natin, yung mga anak ninyo na nakikita na importante ang simbahan, importante ang church, importante ang Sunday. Maaring maibigay ninyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Biruin mo, 24/7 nagtatrabaho ka para sa iyong anak. Sasabihin mo, anak, lahat to para sa iyo. Even Sunday, double pay pa. Anak, para to sa iyo. Ginagawa ko naman to para sa iyo.
Pero pag wala ang salita ng Panginoon, mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Hindi rin maganda ang kainat na niyan. Napaka-importante ng salita ng Panginoon na magiging gabay ng inyo pong pamilya, na magiging gabay ng inyo pong mga anak. Kinakailangan, mga kapatid, yung relationship nyo, lalo sa mag-asawa, sa mga bago pa lang mag-aasawa, sa mga papasok pa lang sa pag-aasawa, sana maintindihan po natin na yung lahat ng magiging action natin, kinakailangan makita na we are covenant people. Na tayo ay mananampalataya, na tayo ay niligtas ng Panginoon. Kiniklaim natin na tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo ay niligtas ng Panginoon. Pero sa simpleng pagsasama natin, sa simpleng sa loob ng tahanan pa lang, nagsisimula na po yan, mga kapatid. Higit po na mahalaga yung salita ng Panginoon na magiging gabay ng bawat pamilya na narito sa CBMMC, mga kapatid. So yung adultery, mga kapatid, hindi lang to basta private sin. Hindi lang to patungkol sa tinatawag na private sin, na kasalanan na ikaw lang nakakaalam, ikaw lang nakakakita. Ang adultery, mga kapatid, was not only a private sin. It is a betrayal of trust. Ang adultery, mga kapatid, it is a betrayal of trust. Pero mo, tiwalang nasisira. Sabi ng iba, nangakulat, tutuparin pa. Sa mundo yun. Pero sa salita ng Panginoon, kinakailangan yung covenant natin, lalo sa mag-asawa, mga kapatid, dapat hindi masira yung tiwala. It is a betrayal of trust, mga kapatid. It wounds a spouse. Akala nyo yung simpleng adultery ay mapapatawad ng, maaalis ng sorry? Sorry. Ha? Sumusugat to sa taong nagtiwala sa inyo. Di ba? Biro mo yung babae nagtiwala sa lalaki, o yung lalaki nagtiwala rin sa babae. Pero sisirain yung tiwala, it wounds the spouse. Sa heart, mga kapatid. It damages a family. Yung adultery, mga kapatid, hindi lang to basta nagustuhan mo lang. It damages a family. Nakakasira po ito ng pamilya. It dishonors the covenant. Biro mo, nung kinasal ka, ang sasabihin mo sa pastor, sa hirap at ginhawa, o sa pare, kung sa pare ka man kinasal, di ba? Sa sakit at karamdaman, pag wala ng pera, kanya-kanya na. Iba yun. It dishonors the covenant, mga kapatid. Napaka-importante na maunawaan po natin to. Kinakailangan tratuhin natin to bilang isang sagradong commitment sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito ipinagpapalit sa mga temporary desire lang po natin. Yung adultery, mga kapatid, hindi dapat siya yung parang, alam mo yung simpleng bagay na gusto mo lang ipagpalit, na gusto mo lang i-exchange sa temporary desire natin. Kaya nga, alam nyo, pag sa prayer meeting, yung mga babae at mga lalaki, mayroong pinagpipray doon. Kinakailangan ipag-pray sila na hindi sila magmatukso. Pinagpipray ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan na hindi sila bumagsak sa pagkakasala, sa tukso, mga kapatid. Napaka-importante po ng ating mga covenant. Pero alam niyo, mga kapatid, sa panahon ni Jesus Christ, may mas malalim na itinuro ang ating Panginoong Hesus. Kung dati iniisip natin, ang pangangalo niya, yung kapag nakipag-asawa ka sa iba, nakipagtali ka sa hindi mo asawa, nakipagrelasyon ka sa hindi mo asawa. Alam niyo, sa Bible, sa Matthew, sa panahon ni Jesus Christ,
merong isang klase ng pangalo niya. At tayo daw ay nagko-commit na ng pangalo niya sa ganitong bagay pa lang. Makinig kayo mabuti mga kapatid. In Matthew chapter 5 verse 27 to 30, ang sabi po dito, kung may mga Bible po kayo, nasa unang book po yan ng New Testament. Ang sabi po dito, verse 27, narinig ninyong sinabi, huwag kang mga ngalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Tapos tinan niyo yung verse 29 at sa mga hanggang 30. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sa verse 30, kung ang iyong kanang kamay naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Tingnan niyo ito mabuti mga kapatid. Ipinapakita po ng scripture kung dati iniisip natin yung pangangalo niya kapag nakipagtali ka sa hindi mo asawa, nakipagrelasyon ka o yung taong hiniwalayan, nag-asawa ulit, nagko-commit na adultery, tahasan pong sinasabi po dito sa Matthew chapter 27, 5:27 to 30, yung sa verse 27 pa lang, even sa mga mata pa lang natin. Kapag nagkaroon tayo pag tumingin tayo sa isang babae nang mayroong pong pagnanasa, ay tayo po ay nagko-commit na ng tinatawag na adultery. Mga kapatid, pinapakita po ng scripture na ito na ang tinatawag po na adultery is not only committed with the body. Hindi lang to basta nagkaroon ng commitment sa physical. Makikita po natin na ang adultery, nagsisimula po ito sa laman ng puso po natin. Sa pamamagitan po ng mga lustful desire po natin. Sa mga pagtingin natin, sa mga desire natin, yung mga sikretong desire ng puso po natin, mga kapatid. Ipinapakita po ng scripture. Hindi ka man nakipaghiwalay sa iyong asawa. Hindi ka nga nakikipagrelasyon sa asawa ng may asawa. Pero nandoon yung pagtingin mo ng merong pagnanasa sa asawa ng iba o sa ibang tao, sa ibang asawa. Mga kapatid, pinapakita po rito na nagkakaroon na po ng desire, nagkakaroon na po ng tinatawag na adultery. Nagsisimula po ito sa laman ng puso natin, sa mga sikretong desire po natin. Pinapaalala po ng ating Panginoon sa scripture na binasa po natin, mga kapatid, napaka-importante ng katapatan po natin. At yung katapatan po natin, nagsisimula sa puso po natin. Sa isipan natin, hindi lang ito patungkol sa actions natin. Sapagkat yung actions natin, it is reflection ng ating pong inner body, ng ating pong puso, ng ating pong kaisipan, mga kapatid. Na siyang lumalabas sa ating pong mga actions. Kaya nga po makikita natin yung binasa natin kanina, yung kung ang kanang kamay, kung ang mata mo o yung kanang kamay mo nagiging sanhi ng pagkakasala. Ang sabi ng Lord, mas maganda pa nga raw, putulin mo na lang to, tanggalin mo na lang to. Sapagkat nagre-reflect yung inner self mo. Nagre-reflect sa action natin kung ano po yung laman ng puso po natin. Pero pinapakita dito mga kapatid, ayoko lang ma-misinterpret nyo na baka bukas makalawa, meron mga mag-church dito, may benta yung kamay. Pastor, hindi kanan eh. Kaliwa ang kaliwa eh. Di ba? Tapos naka-shades ka na, yung pala dinukot mo na. Pastor, hindi lang yung kanang mata eh. Talagang pati kaliwa eh. Ayoko dumating sa punto na bigla niyong pagpuputulin yung mga kamay nyo at pagdudukutin ang mga mata ninyo. Pero pinapakita po ng scripture mga kapatid kung gaano po kaseryoso ang Panginoon. Kaysa nga naman mapunta ka sa impyerno. Ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan yung isip natin, yung puso natin, lagi nating i-evaluate, lagi nating i-check. Nandiyan ang ating Panginoon mga kapatid. Lagi siya nakikinig sa atin. Nandiyan yung pagpapatawad ng ating Panginoon.
Pero pinapakita sa atin, mga kapatid, lahat ng mga nagiging actions natin, yung mga nagiging move ng katawan natin, nagsisimula ito sa laman ng puso natin, yung mga secret desire natin, at ipinapaalala nito, mga kapatid, na tayo dapat hindi lang tayo maging tapat sa mga bagay na nakikita sa atin, kundi nagiging tapat din tayo sa laman ng puso at ng isipan po natin. Sapagkat doon pa lang, nagkukumit na tayo ng adultery. Amen? Doon pa lang, nagkukumit na tayo ng pagkakasala. Pero gusto ko makita natin, mga kapatid, yung pagkakaiba ng paghanga, yung tinatawag na admiration, kasi baka masabihin nyo, pastor, pag napugian ba ako na may adultery na nangyayari? Yung paghanga, mga kapatid, yung tinatawag na admiration, iba po sa tinatawag na pagnanasa. Pagnanasa ng laman. Yung admiration, yung paghanga, kapag napugian ka sa tao, walang problema. Nagandahan ka sa tao, walang problema dun eh. Nakita mo, makinis ang balat, napatingin ka, walang problema dun eh. Pero kapag pumunta sa puso natin yan, pumunta sa isipan natin yan, doon nagsisimula yung ating mga secret desire. Kaya hindi po masama na humanga tayo sa tao. Kay Park, anong pangalan nun? Jimmy Park? Si Park Seo-joon. Saka kay Jungkook. Marunong siguro magluto, you know. Magaling sumayaw. Pastor, nagkakasala na ba ako ng adultery? Hindi po. Magkaiba po yung paghanga at yung pagnanasa ng laman, mga kapatid. Biro mo, nagandahan ka sa tao, napugian ka sa tao, humanga ka kasi matalino, magaling. Biro mo, pagka sa school, nag-excel talaga siya. Diba? Hindi masama yun, mga kapatid. At pinag-uusapan po natin yung tinatawag na pagnanasa ng laman o yung lust of the flesh. Na kung saan kapag tumingin tayo sa isang tao, nagkakaroon ka na ng secret desire, lalo na kung meron kang asawa, o kung ikaw man ay binata at dalaga, nakikiapid tayo, nagkakaroon tayo ng pagnanasa sa hindi natin asawa. Kaya po yung paghanga, mga kapatid, pinapakita po dito sa scripture na binasa po natin, hindi dahil nakita ng mata natin, ay nagkakasala na tayo. May mata tayo eh. Buti wala na si Kuya Elias, yung hindi nagkakasala. Walang mata eh. Walang paningin. Pero hindi porket nakita ng mata natin ay nagkakasala na tayo. Nagkakasala tayo dahil mali na ang laman ng puso natin. Alam niyo yung tinatawag na heart-brain communication? Kaya sinasabi ng Panginoon to na nagsisimula ito sa laman ng puso natin. Sapagkat kung ano yung laman ng puso natin, ididikta po niyan sa isipan natin. Alam niyo ba kung paano nagpa-function yan? Kung ano yung laman ng puso natin, iko-command yan sa isipan natin. At kapag na-command yan sa isipan natin, tuturuan ngayon yung sistema natin na i-move yan, i-action, i-act yan. Okay? Sapagkat ang puso, ang siyang nagsisend na tinatawag na neurological signal sa ating pong kaisipan, sa ating pong utak. At yung temptation, mga kapatid, often begins with something that seems small, a message. Alam niyo ba yung temptation? Nagsisimula sa simpleng message. Hi, kamusta? Diba? Sasabihin sa'yo, ano lang naman to, nangangamusta lang naman eh. Hi, kamusta? Di ba? Yung mga secret conversation, inappropriate friendship, wala namang problema makipagkaibigan, pero inappropriate friendship, or yung tinatawag na hidden desire, diyan nagsisimula yung temptation, mga kapatid. Diyan, unti-unting bumabagsak ang marami po sa atin. Alam mo, kaya nga po ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart, for everything you do flows from it. Bantayan daw natin ang ating mga puso, sapagkat ang lahat ng mga tumadalo dito, yun yung mga bagay na lumalabas po sa atin. Amen? So napaka-importante na maunawaan po natin, mga kapatid, na kung ano yung laman ng puso natin, siya mong nagiging tingin sa tao secretly,
pumupunta sa puso, ipinaprocess na ating brain, at nagiging actions po natin. Okay? Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 29 to 13, binasa natin kanina, yung sabi niya, yung mata at kamay, secret or not, mga kapatid, ito ay resulta. Yung mga nakikita ng mata natin, yung nagiging action ng kamay natin, o yung nagiging actions ng katawan po natin, mga kapatid, magpinapakita lamang po nito na secret man o hindi, nakikita man o hindi, ito ay resulta ng laman ng puso po ng bawat isa po sa atin. Kinakailangan i-establish po natin, mga kapatid, yung boundaries before temptation. Kinakailangan yung bago pa pumasok sa tinatawag na temptation, kinakailangan magkaroon po tayo ng tinatawag na healthy boundaries bago pa ito bumagsak sa tinatawag na pagkakasala. Sapagkat kung ano man yung mga bagay na inaalaw ng puso natin, na paulit-ulit natin ginagawa, one day, yung nagiging laman ng puso natin, nagiging takbo ng puso natin, na siyang sinesend sa isipan natin, one day, mga kapatid, it will influence your actions. It will influence your behavior, mga kapatid. Kaya nga po napaka-importante na maunawaan po natin na tayo, yung pinag-aaralan po natin, mga kapatid, lahat ito tumutukoy sa kung paano po o kung ano po yung laman ng puso natin at kung ano po yung mga bagay na nagiging laman ng puso natin, na nagiging resulta ng actions po natin. May babasahin lang ako isang verse, mga kapatid, tapos na tayo. Gagawin na lang natin tong part 2. Alam po yung iba sa atin dito habang nakikinig, Pastor, paano yung sitwasyon ko? Paano ako? Paano kami? Paano yung nangyari sa akin? Paano yung na-experience ko before? Paano yung mga naranasan ko sa buhay ko? Tatalakayin natin yan sa mga susunod. Okay? So, yung isang verse na lang po. So, makikita natin, mga kapatid, ay it is about what we nurture when no one sees. Pinapakita po sa bawat isa sa atin na ito pong kautosan na ito, ikapitong utos ng ating Panginoon. Hindi lang ito patungkol sa mga bagay na nakikita po sa atin. Tumutukoy din ito sa mga bagay na ginagawa natin na hindi nakikita ng iba. The eyes matter. Kung ano yung laman, nakikita ng mata natin. Nagkukumit tayo ng adultery. Sa pamamagitan nito, the imagination matters. Sa mga imagination natin. The hidden life matters. The heart matters. Mga kapatid, lahat ito, napaka-importante nito. Kinakailangan natin bantayan yung mga bagay na ito. Kaya nga po, ang prayer ni David, ito na yung last verse. Kaya bago tayo mag-pray, ang prayer ni David, sa Psalms 51 verse 10, alam niyo ba yung prayer ni David? Sabi niya dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bigyan mo ako ng bagong puso. Hindi sinasabi ng Panginoon ni David na linisin mo ang aking puso. Ang sinasabi ni David, bigyan mo ako ng bagong puso. Yung malinis na puso. Pagkalooban mo ako ng malinis na puso. And renew a right spirit within me. Alam niyo ba kung bakit ito naging prayer ni David? Bago tayo mag-pray, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Bakit ito naging prayer ni David? Alam niyo ba si David, kung ano yung naging sin na nakomit niya? Adultery. Even si David, mga kapatid, during that time, isang tao malapit sa puso ng ating Panginoon. Nag-commit po na adultery. Alam niyo kung ano yung nangyari? One day, meron pong nagiging war, na tinatawag yung Ammonite war. Alam niyo, nung time na to, ang sabi ni David, pumunta kayo dun sa war, tinawag niya yung mga soldier niya. Ang sabi niya, pumunta kayo dun sa labanan, sa digmaan, dun sa war. Tapos si David, ang ginawa po niya during that time, ay nagpaiwan po siya dun sa kanya pong royal palace. Yung royal palace po niya, mga kapatid, during that time, ay nasa Jerusalem, sa lugar po ng Jerusalem. Merong royal palace doon na kung saan si David, ang king. Okay? Ang sabi po niya sa mga alagad niya, yung mga soldier niya, pumunta kayo doon sa war at ako ay magpapaiwan. Alam niyo ginawa ni David? One time, umakit po siya doon sa kanyang rooftop, sa roof deck.
Habang siya po ay nagpapahinga, sabi po ng scripture, bababasa niya sa 2 Samuel, chapter 11. Ang sabi po ng scripture, habang nagpapahinga si David, nakita po niya sino yung babae? Si Eva. Hindi si Eva, si Bathsheba. Okay? Si Bathsheba. Nakita po niya si Bathsheba, ang sabi po ng scripture, siya po ay naliligo during that time. Tapos, ang sabi ng scripture, nagandahan si David. Dahil sa ganitong sitwasyon, una, nakita lang naman niya eh. Normal nakita niya, nagandahan siya. Pero alam niyo, ginawa ni David, pinatawag niya si Bathsheba, pinakuha niya sa kanyang mga alagad, at inayaan na matulog sa tabi niya. Sabi niya, kunin niyo yung alagad na yon, sino ba yung taong yon? Alam niya na may asawa to. Alam niyo kung sino asawa niya? Sino? Si Uriah. Isa sa mga soldier niya. Okay? Isa sa mga soldier niya, si Uriah, na kung saan, alam niya na ang asawa ni Bathsheba ay si Uriah. During that time, si David may asawa rin. Okay? Ang sabi niya, pinakuha niya si Bathsheba, natulog kasama niya, tumabi sa kasama niya. Nakipagtalik po siya kay Bathsheba. Alam niyo, during that time, ang sabi ni David, para mapagtakpan yung kanyang kasalanan, pinatawag, nung umuwi si Uriah, galing sa labanan, although hindi pa naman totally tapos ang labanan, pero umuwi si Uriah, ang sabi ni David, inutusan niya, na si Uriah ay wag nang babalik sa labanan, tumabi siya sa kanyang asawa, at makipagsiping. Nakukuha niyo yung senaryo? Gusto ni David na itago yung pagkakasala na ginawa niya kay Bathsheba. Siyempre, mabubuntis si Bathsheba. So, sinabihan niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, makipagtalik ka, makipagsiping ka doon sa iyong asawa. Gusto ni David na i-cover up yung kanyang ginawang kasalanan. Kaya lang, ang sabi ni Uriah, mga kapatid, pag binasa niyo yung 2 Samuel, ang sabi ni Uriah, lawyer siya doon sa soldier sa labanan. Ang sabi niya, ang ginawa ni Uriah, hindi siya pumunta doon sa asawa niya, hindi siya tumabi, hindi siya nakipagsiping. Ang ginawa ni Uriah, bumalik sa labanan. So, ibig sabihin, mangyayari dito mga kapatid, hindi maitatago ni David yung nangyari sa kanya. Yung nangyari sa kanila ni Uriah, ni Bathsheba. Okay? Dahil dito mga kapatid, ang sabi ni David sa isa sa mga commanding soldier niya, ang pangalan po ng commanding soldier ay si Joab. Okay, ang commanding soldier ni David during that time ay si Joab. Ang sabi niya kay Joab, halika rito. Bumalik kasi si Uriah eh. Ayaw niya may pagsiping kay Bathsheba eh. Hindi may tatago yung kasalanan na ginawa kay Bathsheba. Ang sabi niya sa kay Joab na isang commanding officer ng soldier niya, ang sabi niya, ang gawin mo kay Uriah, ilagay mo siya doon sa fiercest part. Yung sa pinakaunahan, i-frontline mo siya para siya ang mamatay. Okay? Para siya mamatay. Ang sabi ng scripture, nung time na pumalik si Uriah sa labanan, inilagay siya sa unahan ng labanan, sa front line, sa fiercest part. At ang nangyari kay Uriah, namatay po siya. Nung namatay po si Uriah, ang ginawa po ni David, pinakasalan niya ngayon, kasi patay na eh. Diba? Kapag patay na yung asawa, pwede nang pakasalan. So patay na yung asawa, si Uriah, ang ginawa po ni David, pinakasalan po niya si Bathsheba. Nagkaroon po sila ng anak. Nagkaroon po sila ng anak. 4 po yung naging anak nila. Actually, pang-4 si Solomon, si King Solomon. Kung naaalala niyo yung Proverbs, yung kawikaan, nandun po yung mga kawikaan ni Solomon. Okay? So, si King Solomon ay naging anak po nila. Pero alam niyo, merong consequences eh. Makikita natin, yung anak ni David kay Bathsheba, yung unang anak ni David kay Bathsheba, hindi naman pinangalanan sa Bible, pero namatay. Ang sabi ni Prophet Nathan, alam niyo, yung bawat king, mga kapatid, meron pong mga propeta yan na naka-assign. Ang naka-assign kay David during that time is si Prophet Nathan. Ang sabi ni Prophet Nathan, alam ko yung ginawa mong adultery, alam ko nag-commit ka ng adultery, inasawa mo yung nakipagtali ka sa hindi mo asawa, merong consequences yan. Mamamatay yung inyong anak. Alam niyo, nangyari po yun. Yung unang anak ni Bathsheba at ni David, doon sa pangangalunyang senaryo nila, bago mamatay si Uriah, ay namatay. Tapos ang prayer ni David, mga kapatid, Panginoon, bigyan mo ko ng bagong puso
Alam niyo, pinapakita po ng ating Panginoon bago tayo mag-pray. Siguro iba-iba yung senaryo natin, iba-iba yung kwento ng buhay natin. Nung wala tayo sa Panginoon, o kahit nasa Panginoon tayo, nag-commit tayo ng pagkakasala, pero pinapakita po ng ating pong mensahe sa umaga pong ito, mga kapatid, kinakailangan natin ng tunay na pagsisisi. Kinakailangan natin na isang totoong pagsisisi. Bago tayo manalangin, mga kapatid, gusto kong maintindihan po natin, tayo, kung meron man tayo mga nakomit na pagkakasala, nakiapit tayo, nagkaroon tayo ng adulterous act, nag-commit tayo ng adultery. Tulad ni David, mga kapatid, nag-commit siya ng adultery. Pero ang sinasabi po rito, mga kapatid, yung paghingi ng tawad sa ating pong Panginoon, napaka-importante, hindi ko na kailanman mababago ang sitwasyon nyo. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung na-experience natin, ano man yung mga nakomit natin, in the past ng buhay natin, hindi ko na yung mababago. Pero ngayon, nandito tayo sa church, nandito tayo, nag-o-offer ang ating Panginoon ng kaligtasan. Narito nakikita natin yung ginawa ng ating Panginoon. Gusto ko maintindihan natin, mga kapatid, ano man yung sitwasyon natin noon, ano man yung kalalagayan natin noon, ano man yung mga nakomit natin ngayon, gusto ng Lord na tayo bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Kaya nga po ang prayer ni David, Panginoon, bigyan niyo po ako ng bagong puso. Sapagkat nagsisisi po si David, mga kapatid, sa kanya pong nagawa. Dahil alam po niya, nag-commit po siya ng adultery during that time. Amen? Yung mga susunod, part na po ito. Pero may mas malalim pa tayong pag-uusapan dito, mga kapatid. At ipapart na po natin ito. Okay, so kailangan natin ng tunay na pagsisisi sa ating pong mga bagay, sa mga bagay na nagawa po natin. Ito po ang ikapitong utos ng ating pong Panginoon. You shall not commit adultery. Let us pray. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mga bagay na meron po kami. Salamat po sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng pangunawa, katuruan, patungkol sa inyo po mga salita. Panginoon, there are times may mga bagay po kami nakubit sa aming pong buhay. Sometime in our life, Panginoon, may mga nakumit po kaming pagkakasala, mga hindi magandang laman ng puso namin, yung mga pagnanasa ng laman, yung sa paningin pa lang, sa laman ng puso namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Ngayon, nandito kami, Panginoon, nasasaktan kami, tinatamaan kami. Hindi na namin maibabalik yung nakaraan, Panginoon, pero salamat po sa umaga pong ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng puso na may tunay na pagsisisi sa lahat po ng mga bagay na nakubit po namin. Panginoon, turuan niyo po kami maging tama yung mali po namin at hindi po namin maitatama sa isa pang muling pagkakamali, Panginoon, yung mga naging mali po namin sa amin pong mga nakaraan. Kaya turuan po niyo po kami, Panginoon, na sa umaga pong ito, sa mga bagay na napakinggan po namin, patuloy na samahan niyo po kami. Patuloy na gabayan niyo po kami, Panginoon. Ano man yung mga bagay pa na ipaparating niyo po sa amin, mapapakinggan po namin, na ma-accept namin ito, Panginoon, at makita po namin ang inyo pong pag-ibig, ang inyo pong kabutihan sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, kapagkat hindi po aksidente na ito po ay napakinggan po namin. Hindi po ito aksidente, Panginoon, na kami po ay naririto, napapakinggan namin yung ganitong klase ng mensahe, sapagkat meron kang nais ituro sa bawat isa po sa amin. Kung kami man po ay binata at dalaga, ipiniprepare mo kami, Lord, para sa buhay na haharapin po namin. Kung kami man, Lord, ay meron pong asawa, kung kami man, Lord, ay nasa isang pamilya, turuan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat na, Panginoon. Magkaroon na po kami ng commitment. Maging tama yung puso namin. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi. Kung kami man, Lord, ay nakagawa ng pagkakasala sa inyo. Panginoon, salamat po. Yung mga private sin namin, yung mga secret desire po namin, Panginoon, kayo po ang higit na nakakaalam po nito. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na mamuhay na meron pong kalinisan, meron pong kaayusan, Panginoon, sapagkat ikaw ay banal, na tumawag po sa amin, nagligtas sa amin, at patuloy na tumutugon po sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat.
Patuloy na ikaw po ang maitaas, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mapupurihan. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.